Friend ko, mag-hi ka muna. Kiss kami tungkol sa buhay-buhay namin. Yon. Kung tayo ay may mga pinagdadaanan, masama ang loob sa kapwa natin, sa kapatid natin, sa magulang natin, that is natural guys na maramdaman natin kasi nasasaktan tayo. At ang pinaka the best remedy dyan, na i-open up natin. Depende din sa tao na kaharap natin. Pero sa totoo lang, ang pinaka best talaga na i-open up natin para gagaan, mai-enlighten tayo. Pero ako maghihimay ng malunggay. Yan pa naman ang ayaw na ayaw ng asawa ko. O syempre, di bawal po. Oo, bawal yun na basa-basa. Alam mo, sa ano namin ni Leo Time, hindi nga sila yung nagpapatulog ng tao sa bahay. Ano yun, tatanggap ng bisita. Kasi iba naman kasi ang culture dun eh. Hindi ka basta-basta lang pupunta sa bahay ng tao. Kailangan magpaalam ka. Ipapaalam mo pupunta ka, may schedule na ganun. Kaya dala-dala ko yun hanggang ngayon. Parang ako rin, hindi na ako pupunta na walang, walang abiso. Kasi paano yun kung ma-awkward ang tao na pupuntahan mo, ang may-ari. Kasi paano kung wala siyang prepare na pagkain ipapakain? Diba? Iisipin niya kung ano ipapakain sa'yo, diba? Ganun yun. Kahit ba naman close friend mo siya, best friend mo siya, hindi ka basta-basta lang pupunta lang. Unless lang kung may iso-surprise ka talaga sa kanya. Pangit yun. How much mo magpapatulog ka sa... Ito pa, yung isang kamag-anak namin, ilang beses ng sinila sa renta na kinukuha niya. binabawasan niya. Pinaalam ko kay Kuha yung si ano ha. Sabi niya, ay, pumapayag kayo ng ganyan. Sabi pa ng mukha niya, ay, pumapayag kayo ng ganyan. Sabi ko, oo, pumapayag ako. Bahay ko, hindi ko maipaglaban, di ba? Namimik siya. Nuwayos na nga, ako nga naglayas eh. Oo nga eh. Sarili mong bahay nga nilayasan mo. Kaya nga, importante sa atin ang pamilya. Yung tinatawag na family. Pero, kung ang family natin ay hindi rin nakakaintindi sa atin, inaasahan natin na sila makakaunawa sa atin, magsusupport sa atin, pero hindi natin na-meet ang expectation natin, go find someone na mapagsabihan mo sa sama ng loob mo para gagaan guys. Kasi may tendency, kung lagi kang nakamukmuk lang, natahimik ka lang, at sinasarili mo lang ang mga bagay na nasa loob mo, nasa dibdib mo, nasa isip mo, guys, darating ang panahon na sisipa-sipa ka ng lata sa gitna ng kalsada. Ay, kakaiba. Talagang ano na ang ano ko mga sagot ko ngayon yung oo, kasi kalaban ka na. Natuto ka na. Okay lang kasi yun yung ibang tao, nasasaktan tayo sa ibang taong nananakit sa atin. How much more pag pamilya na natin ang nanakit sa atin? Kasi dapat, ina-expect natin yun eh. Pamilya mo, dapat kakampi mo. Dapat ay naunawaan ka. Diba? Dapat sa side mo. Hindi naman lang yun na may mali ka, may pagkakamali ka, masama ka, kakampihan ka ng pamilya mo. It's not about that eh. It's about the family talaga, relationship, na kahit anong mangyari, dapat isa kayo. Alahas, sa pera, busog ako, dinadala lang dito. Ikaw bang busog talaga or yung mga... Sa alahas, ikaw busog. Pero sa pera, hindi ka busog. Sa kanila, sila busog. Napunta yun sa kanila. Tapos ang hospital busog. Nakakalungkot sa isang Filipina na nakapag-asawa ng or foreign nationality or AFAM na ini-expect ng pamilya niya na iaahon sila sa hirap dahil nakapag-asawa ka ng foreigner. At ang nakakahiya dahil hinayaan natin na magiging tamad ang ating family at aasa na lang sa naging asawa natin na AFAM. Anyway guys, pag tayo ay nagpakasal sa isang foreign national or kahit Filipino man ang asawa natin, nakasaad ba sa marriage contract na yung kontrata na pinirmahan natin ay may nakasaad, buhayin niya yung pamilya ko, paaralin niya mga kapatid ko kasi hindi ako niya pinapatrabaho,
parang ang pangit at nakakahiya, guys. Panila, Naintindi. sabi pa nila, sana raw, ma-broken hearted din daw siya, tas mamayat raw siya katulad sa akin. Ay, ibig sabihin, broken hearted din ako kasi papayat ako. hindi ako, Sa totoo lang, maano yun, kasi nga, siyempre, sa ilang taon na andyan siya sa iyo. Kahit magkalayo kayo, pero hindi kanya pinapabayaan. Hanggang ngayon, sige pa rin Oo, tawag-tawag. diba? Nandyan siya. Pero, alam mo ba yon? Expected mo na yun eh. Expected mo na yun na hindi talaga kayo magiging kayo talaga forever. Kasi, magkaiba ang ano nyo. Magkaiba ang Kung may anak kami, lahat nyo. kung may anak kami, sa ako, at saka, Oo, ganun. pagsisikapan namin, Alam wala mo, kasi. Oo, totoo. Kung tayo ay binibigyan nga ng magandang buhay ng ating partner, kasi ayaw niya tayong mahirapan, bakit pahihirapan natin ang asawa natin para sa pamilya natin? Parang ang pangit doon, parang ang sagwa. Siguro guys, magiging mulat tayo sa ating isipan na mayroon tayong kanya-kanyang responsibilidad. Mayroon tayong kanya-kanyang katawan, kanya-kanyang kamay. So, kailangan natin kumayod. Kailangan natin magsikap para maiangat natin din ang sarili natin. Hindi yung aasa na lang tayo sa kapatid natin or sa pinsan natin kasi nakapag-asawa ng afam. At ito pa yung masaklap. Pagbibigyan mo ang pamilya mo, alagaan mo, ibibigay mo sa kanila ang magandang buhay kasi ayaw mo rin sila ang swerte mo na nakapag-asawa ka ng mabait na foreigner, kaya tutulungan ka niya na kahit papaano matutulungan ang pamilya mo. Pero hindi ibig sabihin from breakfast, lunch times, dinner, magsha-shopping sila, lahat ng pangangailangan nila ay responsibilidad ng asawa natin. Pagbibigyan mo sila, sige, pinagbigyan, maayos, mabait ang naging asawa natin. And then pag dumating sa punto, pag ikaw ay nasa baba na. Like for example, hindi na kaya ng asawa mo magtrabaho kasi nga nandun na siya sa certain age. Kailangan niya nang magpahinga or may sakit. So kailangan mo talaga mag-minimize ng mga expenses. Kailangan mong magtipid. So nandun na yun, hindi na natin maibigay sa pamilya natin, sa nanay natin, sa mga kapatid natin, ang kanilang pangangailangan na usually binibigay dati ng ating asawa kasi nag-iba na ngayon ang status financially. Ang masakit guys, kung kontrahin ka na, hindi ka na yung apple of the eye sa kanila. Hindi ka na yung prinsesa sa kanila. Sa isang pagkakamali mo, limot ang lahat na kabutihan na ginawa mo sa pamilya mo kasi nga mukhang pera sila. Kadalasan guys, nangyayari yan dito sa Pilipinas na pag once makapag-asawa ka ng foreigner, yan ang instinct nila, yan yung expectation ng family natin na matutulungan sila financially. And then, pag hindi mo maibigay yan ang gusto nila, ikaw na yung masama. Lahat, limot na. Lahat kung gaano kanila pinakisamahan, yun ay dahil lang sa pera. Dahil lang makakakain sila or dahil lang nabibilhan mo sila. Pag dumating ang panahon na wala ka nang maibigay sa kanila, hindi na sila makikisama sa'yo. Alam mo yun na pinakamasakit na naramdaman natin kasi ginanito na tayo eh. Sa oras na nasa taas ka, kala mo sino kang tinitangala lagi. Pero pag ikaw ay nasa baba na, imbis na tulungan ka, na iangat ka, pagtulungan ka pa na ilublob nila sa baba. Hindi ko hinayaan mangyari yan sa akin guys. Na ako'y nakapag-asawa ng foreigner, ang swerte ko kasi ang mga kapatid ko, ang family ko, hindi ganon. Dahil nakakahiya, dahil sila mismo nahihiya sa ganyan. Kung ano lang siguro ang iririgalo, yun lang tatanggapin. Hindi ko inasawa ang asawa ko para buhayin ang mga taong yon. Buhayin ko pamilya ko. Siyempre, alam ng asawa ko na nahirapan ako, hindi sapat ang kinikita ko, kaya kailangan tulungan niya ako. Pero hindi ako guys suminto sa pagtatrabaho para lang ang susuporta sa mga anak ko
ayun lang ang naging asawa kong foreigner. Kahit gaano man kaliit ng sahod ko, pinagtiyagaan ko kaysa wala naman akong ikukontribute sa asawa ko sa pagsusupport sa mga anak ko. Ang pangit nun. At nang may hindi man maganda na ginawa ang mga anak ko, I have to discipline din kasi ako nahihiya sa naging asawa ko na may ganyang attitude ang mga anak ko. Unless lang kung invalido ka na, hindi ka na talaga makapagtrabaho dahil nga hindi na kaya ng katawan mo. Sure, i-expect natin talaga matulungan tayo ng asawa dyan at talagang tutulungan tayo. Pero ang lakas pa ng katawan natin at ang masakla pa, ikaw na nga lang yung binibigyan, nandun ka pa sa laklakan, nagda-drugs ka pa, nagsusugal ka pa, nakakahiya ka, di ba? Mahiya ka naman.